6 na kilometro na radius ng permanent danger zone. Maaari pa raw itong mas lawakan bilang parte ng mga pag-iingat dahil posible nga itong lahar flow dyan sa mga dalisdis ng Bulkang Kanlaon. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Bacolod. Lubos na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon ang mga hayop na naging katuwang ng mga magsasaka sa paanan ng Bulkang Kanlaon. Tuwing linggo nagkakaroon ng Kanlaon Livestock Market kung saan lahat ng mga hayop ay doon makikita at mabibili sa murang halaga. Samantala umabot na sa 32.83 million pesos ang pinsalang dulot ng pagputok ng Kanlaon Volcano sa sektor ng agrikultura. Sabi ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDR-RMC. Nagpahayag naman ang Office of Civil Defense or OCD ng Region 6 ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Kanlaon ay posibleng mas palaparin pa sa 10 kilometro dahil sa banta ng pagdaloy ng lahar. Ang mga posibleng panganib na maaaring mangyari ay kinabibilangan ng biglaang pagsabog, pagdaloy ng lava, ashfall, pyroclastic density current, rockfall at lahar sa panahon ng malakas na pag-ulan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang naitalang pagyanig o volcanic earthquakes ng PHIVOLCS sa Bulkang Kanlaon sa Negros. Batay sa update ng PHIVOLCS, mayroong 15 volcanic earthquakes o pagyanig na naitala sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Nasa 7,198 tons rin ng asupre o sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Marami naman ang mga lugar na nakakaranas ng lahar dulot ng mahina hanggang malakas na pag-ulan. Payag naman ni Mary Andilin Quintia, resident volcanologist ng Kanlaon Volcano Observatory, na posibleng magdulot ng phreatic eruptions ang patuloy na pag-ulan kung saan ay pumapasok ang tubig ulan sa bulkan. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Mark Steven Capunong, SK Chairman ng Barangay Mailom, Bago City, na isa sa mga lugar na labis na apektuhan ng ashfall na ibahagi nito na kung magpapatuloy pa ang ulan ay maapektuhan ang kanilang supply ng tubig dahil ang kanilang pinagkukunan ay spring. Siyempre apektado na po dahil po sa ashfall. Pero sa ngayon po, hindi pa naman po lumalakas ang ulan. So in case po na lumakas ang ulan, siyempre po apektado po yung supply ng tubig ng buong barangay. Kasi halos po ng supply ng tubig dito sa barangay namin ay nanggagaling spring. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!